Hi mga madam in the world, na-miss nyo ba ako? So, I'm gonna be reviewing two famous mascaras. And get ready with me na din kasi may lakad kami ngayon. So, this is the Heroin Make Mascara. This is made in Japan. I've been using this mascara since 2016. Anna Kai made me buy this. So, nabili ko siya first time sa Beauty Bar Trinoma, Quezon City. And since then, yun I like kong ginagamit kasi maganda talaga siya. And then, nabalitaan ko from a friend in Calgary na maganda daw yung Judy Doll. So, Judy Doll is a made in China product. The Volume and Curling Mascara Duo number 1 yung shade niya. So, let's go. Isama ko na rin yung eyelash curler kasi para ma-achieve mo yung magandang look. Sorry, hindi ako expert in makeup ha. Pero, gusto ko lang. A kikay girl like me. So, backstory lang. Etong eyelash curler na to. Eyelash curler ko na siya. Nang hindi ko na maalala kung kailan. Nabili ko lang to sa Divisoria. So, hindi ko na rin din alam yung brand. So, sobrang favorite ko sa kanya, kahit sira na siya, hindi na siya nagre-retract. Sobrang favorite ko sa kanya, pinagtsatsagaan ko siya, kahit sira siya, hindi talaga ako bumili. Kasi I practice delayed gratification. Kasi ito talaga yung dream mascara ko. This is Shadow Mini Eyelash Curler. Iba na kasi yung packaging niya. So, dalawa to. Meron tong regular and the mini one. So, based on my review, mas maganda daw to. Let's see. I bought this here in Japan at Cosmesh, Shibuya. Hindi lang yun. Syempre, pag nasa Cosme ka as a makeup and skincare enthusiast, na-overwhelm ako. Nakita ko to, hindi naman to planado eh. Sorry sa pronunciation, Maquillage Edge Free Eyelash Curler. So, made in Taiwan to and mataas din ang reviews nito. Pag nasa Cosme ka kasi, lahat ng number 1, top 2, 3, nandoon lahat. So, yeah, nandun na ako. Thank you, husband. Let's go. So, una kong ginagawa talaga, after skincare, kakaligo ko lang obviously. Ganito na lang yung hair ko guys, baka ma-judge nyo na naman ako. Wala pa akong pambili ng Dyson Air Straight, tsaka Air Wrap Complete. Yung Dyson ko lang na luma, okay na yun. Anyways, so, napumunta kami ng Philippines Watsons dahil gusto ko naman ng stick dahil sobrang init sa Philippines noong end of September, October. Lagi naman, di ba? So, na-discover ko tong Seoul White Korea Sunblock Stick sa may SM Bacolod. Tama ba? Basta somewhere there. Maganda siya so far. Pinili ko pala yung mga sticks pag nag-travel ako kasi mga liquids, di ba? Alam nyo na. Bawal sa TSA kineme. So, stick siya. Alam nyo na. Hindi po yung deodorant. Sa face yan. So, eto ginagamit ko. Or, na-discover ko itong bago sa... I know this is a Korean product. Yeah. Balitaan ko to sa friend ko. MJ. Tear na brand. It's nakita ko na meron siyang Tear of the Sun Cotton Stick. So, ginagamit ko silang dalawa alternate. Ang problema ko kasi, pagka cold season, pag winter dito sa Japan, yung mga makeup ko, nag-aaway-away. So, ngayon, after skincare, sige, subukan natin to. Para hindi kayo maguluhan. Kasi, pare-press na tayo naguguluhan. So, sabi nila, pag stick daw, 2 to 3 swipes. So, depende na sa inyo yun, guys, kung anong gusto nyo gawin sa buhay nyo. Pero so far, ganyan ako mag-sunstick. Depende po sa inyo, pwede naman pong liquid or kung ano pong preference nyo sa sunblock. So, wait lang kayo ng ilang mga minutes para ma-feel nyo naman na dry. Ang reason behind that is para hindi mag-cake yung next product nyo. So, after sunblock, ang ginawa ko routine before is, it's either a BB cream. This is from the Face Shop. Nabili ko to sa Missouri. Tapos, ito naman, yung ginamit ko to ng wedding ko on the NARS Soft Matte Complete Foundation in the shade Kobe Light 3. So, nabili ko to sa Power Plant Mall, sa Makati. Ang problema ko nito, sa sobra kasi nitong matte, nagkikake siya dito. Ang skin type ko kasi is oily ako sa T-zone and dry dito sa cheek areas. So, hindi ko na siya magamit ng maayos. Si Stevie na lang ang kayang gumamit nito nang walang cake. Tsaka ito naman, problema ko naman dito sa BB cream. Pag ganito nga malamig, nagkikake siya, hindi ko alam kung ako yung may kasalanan o ano.
So, nahanapan ko siya ng solusyon. Etong nabili, gift to, e.l.f. 16R Camo Concealer Matte Finish. So, ang ginagawa ko na lang, pagka dry na yung sunblock, nagsispot conceal na lang ako. Mostly, dito sa T-zone ko na oily. Then, ni-skip ko yung part ng cheeks ko. Aside sa asset ko yan. Yeah, para hindi na lang siya mag-cake. So, spot conceal na lang ginagawa ko pag malamig. Kasi nga, hindi ko alam kung anong problema ng skin ko ngayon. So, yun. Brush, brush, brush. Sabi nila, gently lang daw, pero nagmamadali kasi ako. May lakad kami. So, ayan. So, hindi ko alam kung anong brush to. Kaya ano na. Mini sa ata ito. Yan. Ganyan lang siya, guys. After the base product na spot conceal, ang ginagawa ko next ay din ako nagka-curl lash na. So, ano unahin to? Actually, parang nagsising ako. Parang gusto ko nung full size. Pero let's see. Kasi may full size naman ako nito. Then may option ako ng half size. Kaya pala siya tinawag na Shiseido Mini Curler. Kasi mas maliit siya sa regular na, tada! Ito po yung Divisoria Curl Lash ko. Ito yung Shiseido Mini Eyelash Curler. And then yung Maquillage, B, pangarap ko lang to dati, B. Yan. Hopefully maganda siya. So, ang gawin natin, dito, sa left side ko, yung maquillage. Sabi nila, mag-count ka raw ng 10 seconds, then up. Let's try. Oh. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then, ito, hirap talaga siyang gamitin para sa mga katulad ko na beginner lang yung makeup skills. Subukan na natin. Oh. Hirap. Ang purpose pala nito, kaya siya mini, tsaka parang half siya ng size ng eyelids mo. Para yung mga hard to reach areas daw, makuha niya. Kailangan nito ng more practice. Anyways, maganda siya, guys. Pero hiyang talaga ako dito sa Divisoria. Sorry na, hiyang ako sa Divisoria. Hindi siya fake ha, wala lang talaga siyang brand. I hate makeup tools and products na fake ha. Don't go fake. Na-victim na rin ako ng mga fake na mga online seller ng mga makeup na hindi available sa Pilipinas. Nakaka-stress lang. Anyways. So, ang gulo ko, diba? So, dito pa rin ako sa B, nanalo yung Divisoria sa maquillage. Ano ba yan? Anyways, ito muna tayo guys kasi dito ako sanay. Hayaan nyo pagka magaling na ako mag-makeup. Lahat na ng mga pangarap natin na brands, gamitin na yan. Sini-curl lash ko lang muna siya. After ko mag-curl lash, ang ginagawa ko ay kilay. So, my brows are tattooed from Rachel B. Hello po. Pwede niyo po siyang i-chat. Nagpa-tattoo brows po ako ng May 2023 bago po ako ikasal. So, sa Muñoz, Quezon City. Sorry, I forgot the clinic. Hi, Miss Rachel. Ito naman na na-discover ko. Kasi nga, hirap nga ako mag-line-line. So, ito na discover ko dito sa Japan, Deja Vu Lasting Time. Ano talaga to? Pencil eyeliner. Ang gusto ko kasi is yung easy lang, tsaka yung kaya ng skills ko. So, ang ginagawa ko, dahil tattooed naman yung brows ko, nilaline ko na lang siya. Like this. No pressure, ilang minutes na. So, nilaline ko siya sa baba. And then sa taas. Hindi na kayo judge guys ha, kasi beginner lang yung skills natin sa makeup. Ganyan lang. Gusto ko lang siya ma-darken yung tattoo ko. Kasi syempre, mga tattoo, depende yan kung paano mo siya alagaan. And yung skin condition mo and yung skincare mo, pag masyadong matapang, nag-fade po yung mga semi-permanent tattoo. Hindi rin naman pwede yung permanent tattoo kasi yung mga sakit na mga tattoos, alam niyo naman, nag-iiba siya ng color in time. So, yan na yung best. Ano ba yan? Hindi pa rin pantay. Anyway, dinadarken ko lang naman yung brows ko, ina-outline ko lang. Kasi gusto ko lang.
Pero pag nagmamadali talaga ako, hindi na ako nag-brow product kasi nga may tattoo naman ako. And then, ito yung isa sa mga favorite ko, yung Milani na brush. Ito yung kasama niya talaga. So, I bought this from Ulta, Washington State. Gift to ng nag-gift sa akin na gift certificate Ulta. Hi Nana, hi Stevina, hi husband. So, yung birthday ko last year, yun yung ginawa ko. Namili ako sa Ulta ng mga makeup, tsaka tools, products. Kasi nga, gusto ko lang. Charot. Alam niyo, pag first time niyo sa Ulta, makaka-happy kayo. Yung first time ko rin sa Sephora, Ulta, lahat ng mga brands na napapanood ko lang noon ay nahawakan ko na siya in person. So, thank you Lord. Thank you husband for the experience. Ayan. Ganyan siya. Huwag na ako i-judge ha, kasi nagre-review lang naman tayo dito. Hindi naman to pagalingan ng makeup skills. Basta ganyan na siya, okay. Gets nyo naman na. And then, dodoblin ko lang yung eyelash kasi hindi ako satisfied. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Before, nung bagong dating ako dito sa Japan, nung June, kung napapanood niyo yung videos ko, I used the cluster, yung eyelash ganito. Eyelash yan. Quick extension, tapos shadow yung glue ko. Hindi siya quick siya for me. Sobrang hassle siya gawin. Alam mo na yung lifestyle natin mabilisan. So, gagamitin ko yung Trusted Heroin Make Mascara ko dito sa right side. Dito na sa left. Ang gulo ko. So, mga ilang buwan na to ang sabi nila, ang mascara daw dapat 6 months lang. Pero para sa akin, hanggat okay pa siya, go. So, zigzag motion daw. Letter Z. Yung iba gumagamit pa ng primer, pero for me, it's just an additional step kung gusto mo talaga ng long-lasting. Pero dahil nagre-review tayo ng mascara, gusto ko siyang i-test ng siya lang without any help sa ibang primer or ano man. So, zigzag motion. Depende po sa inyo kung paano kayo mag-apply ng mascara. Pero for me, ganun siya. Medyo dry na siya kasi luma naman na siya. Hindi ko pa ina-open yung mga bago kong heroin make. Chill lang kayo dyan. Meron pa naman siya. May isang hack pa pala ako. Dahil I use contact lenses, so minsan nagda-drop ako ng solution para lang ma-extend yung. Ganun ko siya ka-favorite. Kasi nga, I practice delayed gratification. Charot. So, yun. Marami tong variant, guys. May long and curl, tapos straightening. Search nyo na lang kung anong mga different variants or kinds nitong Heroin Make Mascara. Oh, backstory. Isa dun sa I had high hopes here sa Milani highly rated lash extension tubing mascara tubular. Sorry sa pronunciation. Nabili ko rin to sa Ulta, Washington State. Kaya lang, problema ko dito. Masyadong wet yung kanyang consistency, yung liquid niya. So, dahil wet siya, mabigat siya, yung mga eyelashes ko nakaganon. So, naka-down. So, sayang. Siguro kung pro yung makeup skills mo, baka you can make this work. Pero sa akin kasi hindi. The reveal, the Judy Doll Volume and Curling Mascara Duo No. 1 shade. So, this is a China brand and alam ko duo siya, hindi magiging fair yung laban kasi nga, heroin yung heroin make is isa lang siya. Tada! Meron kasing tester doon sa shop. Nabili ko to sa Lalaport. So, if you're here in Japan, alam mo yung Lalaport, para siyang SM. Mall siya. Tada! So, mas manipis pala siya, guys. So, yung mga hard to reach areas, kaya. Duo siya, ha? May isa kasi doon na parang mas manipis pa. Pero sabi ko, ito na lang duo para matest natin. So, ito, feeling ko parang comb siya, para siguro kung hindi ka satisfied dun sa curl, ito muna. Sorry, hindi ako masyado nakapanood ng reviews nito kasi nga, busy nga, diba? Mahirap po maging housewife and student at the same time. Charot. So, syempre, dito muna ako sa trusted ko na Divisoria curl lash ko. Mamaya na yung maquillage.
Hindi ko lang unahin ko. Sige, ito na lang. First time ko talaga itong binuksan para sa inyo. Oh. So, a moment of silence, please. Maganda siya kasi nga, kung gusto mo yung kung ang lashes mo ay hiwa-hiwalay at manipis, bagay sa'yo to. Sorry bago ko lang kasi gawin, so, feeling ko may mali akong ginagawa. Pero gusto ko yung one niya, applicator niya talaga, sobrang nipis. Lalo hindi niya nakita, diba? Ito, ang purpose siguro nito is isusuklay mo. Para siyang comb sa buhok. Tapos siguro gaganunin mo siya. Oh, so pang susuklay mo siya para yung liquid niya mag-spread siguro. Ang hirap naman gamitin ito, China. Charot. Siguro pa kung pro ka, may ikli na yung pasensya ko, may lakad pa ako. Ang hirap gamitin para sa beginner, wait lang. Parang alam ko na kung sino mananalo dito sa Battle of Mascaras ko. Bigyan natin ng chance. Ang cute niya kasi. China ha? Ano ba? Anyways, siguro yun na yung best niya. Masyado na mahaba yung video na to. Basta yun. Hindi kasi makikita sa camera, pero I'll give my honest review after. Kasi wala pa akong beauty camera. Chill lang kayo. So, yan. So far, ang ease of application talaga is itong Heroin Make kasi sanay na nga ako dito. So, itong Judy Doll, siguro it takes more practice pa para mag-gets ko kung paano i-maneuver itong dalawang mascara niya. So, after na, di ba, medyo tuyo na yung aking spot conceal na e.l.f. Nag-blush on naman ako, syempre. Kung matagal niyo na po akong kilala, alam niyo po na mahilig talaga ako sa blush. At ang blush ko ever since, yung KJM Cheek and Lip Tint Doll. Di ba? Lip tint lang siya. Hindi ko siya ginagamit sa lips because my lips are tattooed as well by Miss Rachel. So, yan. Ginagawa ko very Filipino, di ba? Ganun lang. So, may napanood akong tip para sa katulad natin na round faces at chubby cheeks. Dito mo daw siya ilalagay, ganyan. Pwede mo siyang spread, bahala ka. Pero ganyan. And then, nung nasa Ulta ako, syempre gusto ko naman mag-try ng American products. Kasi nga, hindi ko na masusource tong KJM. Ang gastos naman kung uwi ako ng Pilipinas pa-deliver. So, I discovered this. e.l.f. Camo Liquid Blush. Blush Liquid Camo. Wala na itong packaging kasi ginagamit ko na ito since last year. So, ang ginagawa ko, same thing din. Kamay-kamay na lang. Pwede ka bang gumamit ng brush for sanitary purposes? Pero dahil mas sanay nga kasi ako dito. Minsan kinocross ko siya. Kahit anong pong magpapasaya sa inyo. Parang ano lang siya sa simula. Bright. Pero ang ginagawa ko kasi sa kanya, hinalo ko na. Ang gulo ko, diba? So, hinalo ko na siya. Then, tsaka ako gagamit ng ibang brush para i-diffuse yung kanyang pinkness. Para ma-diffuse siya, guys. Kasi mahirap naman lumabas ng bahay na para kang Lottie. Lottie yung tawag nila sa akin noon. Gusto ko lang ganyan. Basta kung malaki daw yung cheeks mo, wag mo daw i-emphasize, wag mo i-lower yung blush mo kasi talaga nandun yung emphasis. So, as high as possible, close to your eyes. Kung gusto mo yan, kung dyan ka happy, go. Ayan! Tapos na yung mga blush ko. So, patuyin ko lang ng konti ha, kasi alam nyo, you need to give interval pagka makeup application para iwas cake, iwas pangit. So, yeah, my lips are tattooed too. So, una kong ginamit is itong Nivea Cherry. Pero mahirap nga to i-source. I believe baon ko ba to from the Philippines, Watson. So, sobrang nipis niya na, guys. Ano ba yan? Pwede naman akong gumamit ng mga products. Actually, mga pangarap ko na product, nakuha ko na yung mga Sephora #1, mga ganyan. Pero iniiwasan ko lang para hindi masyadong ma-disrupt yung tattoo ko. So, ang meron lang ako is lip care. Na-discover ko to, Nivea Rich Care and Color in the shade Bordeaux.
dupe to ng isang high-end brand. Ayoko na i-mention, pero alam nyo na yan. So, gusto ko lang lip care kasi dahil malamig dito, kailangan moisturize yung lips mo. At the same time, may konti siyang tint na hindi nakaka-disrupt dun sa tattoo ko. Kasi sabi ng makeup artist ko and ni Rachel, ang aking esthetician. Sabi ni Miss Rachel, wag daw akong gumamit masyado ng mga mattening na lip product kasi daw, sayang naman yung color ng tattoo and nakaka-dry siya, madi-distract mo yun yung lip tattoo ko. So there. Ilang minutes na ba? Ga-alcohol lang ako. So yun. After nun, tas medyo, minsan gumagamit ako ng Real Techniques na sponge just to blend everything in. Yan lang. Pwede may sama yung leeg mo, di ba? Pero nagmamadali kasi ako. Now, eto nabili ko to sa Missouri nung nakaraan. The Face Shop Tone Up Skin Compact. Meron kasing Asian store doon na may The Face Shop. So, sobrang bait po nung SA doon kahit hirap siya mag-English. Maganda to. Siguro kung irarank ko to, top 2 ko nito. However, syempre nasa Japan tayo, mag-explore na tayo. This is the Can Make Powder. Tada! Can Make Face Powder. When you know, you know. So, nagamit ko na ito ng 1-2 beses. Gusto ko siya. Alam niyo kung bakit? Hindi naman sa bias ako, pero alam niyo naman, pag Japanese products, they take pride na gandahan yung paggawa ng product nila. And it's true. Meron siyang blurring effect. I know hindi ma-justify ng S23 Ultra fully paid ko. Yung mga pangyayari. Pero pagkatiwalaan niyo na lang ako if I say na maganda talaga siya. As a makeup enthusiast ng ilang taon na. Pag sinabi kong maganda. Manual ako. Yeah, may blurring effect siya. Hindi ko alam. Siguro dahil may something dyan. Pero syempre guys, kung talagang butas-butas yung mukha nyo, talagang severe yung skin condition nyo, wag na po tayo umasa sa makeup. Huwag natin siyang sisihin. Kasi may maximum lang to na capacity. Yan. So, skincare pa rin is the most important thing. Then second na lang yung makeup to enhance whatever you want to enhance. Ako, ayoko lang magmukhang haggard kasi diba, life is hard. So, there. Wala lang. Kung tatanungin niyo ako, review nga pala to. Kung tatanungin niyo ako kung ano mas maganda, for me, para silang maganda. Hindi ko lang siya alam gamitin. So, kung gusto niyo ng trusted na, tapos madali siyang gamitin, go for Heroin Make Mascara. Kung risk taker kayo at gusto niyo mag-explore ng iba't ibang mascara, siguro maganda to. Sabi ko naman kanina, diba? Very unique tong parang comb. Google nyo na lang, guys. And yung applicator niya talaga, sobrang cute, sobrang nipis. Pwede mo talaga siyang ma-reach yung mga corners na gusto mo. Excuse me. Hindi po ako nag-burp. Masama lang pakiramdam ko. Ayan. Maganda siya. And nag-hold siya ng curl. So, update ko kayo sa comment. Ay, ba't ko nilagay doon sa kabila? I-update ko kayo sa comment kung after 8 hours, kung na-hold ba yung curl niya, kung nakaganon pa rin siya after ilang hours. Kasi yung Heroin Make Mascara, trusted ko na to. Hanggang sa pagtulog ko, nakaganon siya. So, that's it, guys. Bye!